Muli nga namin binalikan si Licia para makausap ang kanyang mga magulang. Ito ay para pag-usapan at pigilan ang maagang pag-aasawa ni Licia. Takot ako sa baso ko magbalikan. Subalit siya ay natatakot dahil baka siya mapagalitan. Kaya't aming sinubukang kausapin sila, pero ang tanong, mapapayag din kaya namin ang kanyang magulang na itigil ang kanilang ginagawang pagbuboya sa kanilang anak o tuluyan na itong hindi mapigilan at pag-asawain na si Licia? Huwag na natin siyang pag-asawahin. Papayag po ba kayo? Maong naa si Sir Paul karon dire para muhangyo sa inyo ha nga dili pa minyoon. Isang mahirap na pakikipag-usap ang mangyayari. Magtagumpay pa kaya kami rito o tuluyan ko nang iwanan si Licia? Nadala ang kabiguan. Mga kababayan, narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng kanyang buhay. Kababayan, magandang hapon sa inyong lahat at babalikan natin si Licia. Kasi 'di ba nung nakaraan ay siya ay nagmamakaawa sa amin na itakas daw natin siya dahil ipaasawa siya ng kanyang mga magulang. So kakausapin natin yung parents niya kung ano kaya ang sasabihin. Let's go. Hello. Pwede mo pasok? Kuya. Ay. Hello kuya. Pwede po akong pumasok? Pwede. Oh, nakapasok na nga ako eh. Oh, andito na ang kanyang parents. Oh, andito na ang kanyang magulang. Kamusta? Okay ra, nagtulong ko. Natulog ka? Okay, natulog ka dun sa kabila. Oh. Dyan. Okay. May ibon pala dito. Okay. So, tama-tama nandito yung kanyang mga magulang. Pwede natin kausapin. Pwede kausapin. Takot ako sa baso ko magbalikan. Natatakot daw po siya mga sa pagalitan. Hindi, kakausapin lang namin. Kahit dito ka lang, kami nang kakausap. Para masave kita. Tantan kasi, nakausap na namin si Tantan at ang kanyang magulang. Kasi yung parents na kasi ay may sakit kaya hindi namin kami makalapit na okay na, nagkaayos na kami, nakausap na. Ito na lang yung problema natin para masiguro natin na hindi siya pag-aasahin. Basig kasi meron ng nag-uusap ulit, ma-resolve na natin. Kausapin mo na. Okay? Sandali. Doon na lang tayo. Kausapin natin ang iyong nanay at saka tatay, ha? Okay? Dito tayo. Mainit ang panahon ng mahal ng kuryente. Gumamit ka na ng Solar Stem Fan mula sa PB Team Solar, matibay at maasahan. Di na mangangamba sa mahal ng iyong bill dito. Tiyak mapawaw ka kaya pili na. Kausapin ko lang kayo, Bisaya. Istoryahon daw mo ni Sir Paul. Istoryahon para sa imong anak. Sakit niya. Ako tayo si Paul. Ate, si Paul. Si Kuya Eli na lang kasi hindi yata nakakaintindi ng Bisaya. Gaano ang kanyang mama at papa. Okay. Ayan na, naulan pa po. Medyo
Malakas lang po yung ulan. Pero okay naman. Okay. So, nung nakausap ko po kasi yung anak niyo ay sabi niya ay gusto niyo na siyang pag-asawahin. Istorya ni Sir Paul na istorya niya ang imong anak nga inyo daw paminyoon. Ngayon, nakausap ko na rin ang lalaki, si Tantan, at saka yung parents niya sa plano. Ako po makikiusap kung pwede wag nang pag-asawahin si Lisha. Saan nga ba mga day? Alicia. O, si Lisha. Wag mo na pagmenyuin. Na istorya na pod namo ang laki nga dili sa pagminyoon sila katong lakinan nga ginikanan sa lalaki. Kasi, para makapag-aral pa po siya. Para maka-eskwela gyud padayon, eskwela. Si Lisha po kasi gusto pang mag-aral. Ang sabi niya nga sa akin, tulungan daw namin siyang itakas para hindi niyo siya pag-asawahin. Tabangan daw na mo siya nga ilayo. Kumbaga mo lakaw, mo layas para ilikay sa kaminyoon. Ngayon po, kaya ako na parito, gusto ko sa inyo mismo ipakiusap ito na huwag na natin siyang pag-asawahin. Papayag po ba kayo? Maong naa si Sir Paul karon dire para muhangyo sa inyo ha nga dili paminyoon. Hangyo siya sa inyo ha. Nga dili na lang i-minyo. At sa pagkakataong ito ay medyo nahihirapan pa rin kaming ipaintindi sa kanila dahil hindi sila gaanong nakakaintindi ng Bisaya. Pero susubukan pa rin namin at si Lisha na lamang ang mag-i-explain o magpapaliwanag sa kanyang mga magulang. Kung uubra ito at kung hindi, kukuha kami ng isang katutubo na maaring mag-translate sa kanila ng kanilang lingwahe. Papayag po ba kayo o... Tahimik lamang ang kanyang ama na nagmamasid at nakikiramdam. At dito na nga dumating ang isa pang katutubo na magta-translate para sa kanila. Kuha po kami ng translator para... Kasi dito kasi nandun po nagkakabit sila ng solar. So para at least maintindihan din natin. Kasi mayroong isang marunong magbisaya. Hindi marunong magbisaya yung parents ni Lisha. Okay. Papayag po ba kayo na ititigil natin yung pagpaasawa niya, wag natin muna siyang pag-asawahin kasi paaralin niyo muna siya. Pwede istorya mo sa kanya. Kasi ini. So ako gusto na kono pag-asagoon. So para yung mag-eskwela, wa man okay hapon. Okay na. Itanong lang natin sa translator kung payag ba sila. Pakisabi mo yung Okay na pag-asagoon tagti. at hinayaan nga lamang Okay namin pag-asagoon sila tagti. na Kantaro to makapag-usap. si anak mo. At sa aking obserbasyon habang sila ay nag-uusap, mukhang desidido talaga ang kanyang ina na pag-asawahin ito. At hindi nga ako nagkamali. Ito ang sagot ng kanyang ina. Wala daw siya kagas. Wala daw kagas tingin mag-eskwela daw. Hindi na daw nila kayang pag-aralin pa si Lisha. Wala na silang sapat na pera para matustusan ito sa kanyang pag-aaral. Kaya mas makakabuti daw para dito na mag-asawa na lamang. Ayaw nilang pumayag. So, ibig sabihin, pag-aasawahin talaga siya. Sabihin mo sa kanila, buo na yung desisyon ba nila? Hindi na ba mapipigil? Pero para nagkakayan ka. Para nagkakayan na kapag pag-asago si Andan.
sa gusto naman. Mag-eskwela po sir. Ang gusto na daw niya ka na Mag-asawa na. mag-asawa na. Hindi na daw talaga mapipigil pa ang desisyon ng kanyang ina. Pagkaasawahin talaga nila si Lisha. Lisha, paano yan? Gusto talaga ng magulang mo na mag-asawa ka? Pero dito talaga ako bumilib kay Lisha. Talagang ang paninindigan niya ay makapag-aral pa siya. Ay ayaw na ng magulang mo. Anong gagawin natin? Makikiusap pa rin daw siya sa kanyang mga magulang. At dito ako lalong naawa kay Lisha. Ma, di pa ako maminyo kay mo eskwela pa ko. Kay wa na mo suporta sa ako ang mga manghod. Parang kinukurot ang aking puso habang nakikiusap si Lisha. Kaya't hindi ako papayag na hindi ko siya maisisave ngayong araw sa kanyang mga magulang. Sabi mo sa kanya na huwag na lang talagang pag-asawahin. Ito ba yung mapipigil pa talaga o hindi na? Hindi na daw ito mapipigil kung iyon ang naging desisyon ng ina. Pero kung kagustuhan ko daw talaga na pigilan si Lisha, ako na daw ang bahala kung paano ko ito mapapapayag na hawak pag-asawahin si Lisha. Kaya't isa-isa ko nang itinanong kung mayroon na ba talaga napaplano sa kasal at kung may naibigay na ang pamilya ni Tantan sa pamilya ni Lisha. Desisyon. May naibigay na ba ang pamilya ni Tantan sa kanila? Mayroon na? Wala pa sir. Wala pa. Okay. Pero nag-usap na kung kailan ang kasal. Ganyan. Wala pa sir. Wala pa. Nag-usap lang na panginyo. Nabuhayan ako ng loob na talagang kayang-kaya pa natin tong pigilan. Kaya't ito na ang aking susunod na gagawin. Okay, so kaya namin to pinipigilan. Ganito po kasi ayaw pa ng inyong anak na mag-asawa, no? Dahil gusto pang mag-aral. Iano ko lang din yung batas na may batas kasi tayo ngayon na nagbabawal sa pag-aasawa ng mga anak natin kapag siya ay bata pa. Ang sino mang lumabag dito sa batas na ito ay kakasuhan ng gobyerno natin. DSWD or kung sino man yung pwedeng magkaso. Gobyerno sa parents at doon sa magkakasal. Ang lumabag dito ay pwedeng makulong ang magulang o kung sino man ang magkakasal. I-istorya mo sa akin. Man ko to sa iniiras. Pagkasunog pa sa gwa si Lisha. Pagkasunog pa sa gwa unas kay ko. Paano pamilya kapriso ko. Paano kay gusto rin pag eskwela pa si Kandik pa dayon. Pag eskwela pa si Kandik so ano so. Bato man pa si Kandik. Kanta din ni kanan kagi pakabuot kay kay desisyon din. So gusto pa sa o gusto rin kasa ko si Kandik. So gusto rin nag pa eskwela pa gyud si Kandik. So ano bato man pa si Kandik. At pagkatapos ko ngang maipaliwanag sa kanila ang mga posibleng mangyari, ay mas naintindihan na nila. Nagkaroon sila ng takot at pangamba na maaari nga silang makulong at makasuhan ng ating gobyerno kung ipipilit nila ang kanilang kagustuhan. Subalit silang lahat po ay aking naintindihan, sapagkat sila rito ay lahat mga katutubo at ang kanilang kultura ang kanilang pinaniniwalaan at sinusunod. Kaya't mas maigi pa rin po talaga na may mga katulad natin na nagpapaunawa ng tama na pwede nilang gawin para sa kanilang ikabubuti. Wala silang edukasyon, kaya ganyan na lamang ang kakulangan nila ng kanilang kaalaman. Naintindihan niyo po. Sabot sila. Oh. Papayag pa kayo o hindi na? Eskwela ko pa. Eskwela. Oo, ang gusto niya sir. Paaralin ko siya. Paaralin na lang. Oh, ayun. Oh. Yun lang naman kasi yung inaantay namin na sagot.
No, minsan kasi kailangan din natin yang ipaliwanag sa kanila, lalo na nga yung batas na yan na mas maintindihan nila at mas mapalawig pa natin yung kaalaman nila tungkol dyan para hindi nila pag-asawahin ang bata lalo't minor de edad sa ganong edad. So payag na siya na pag-aralin. No? Okay, dahil payag mo na siyang pag-aralin, meron lang akong gandang balita sa'yo. Kay Lisha. Okay? At dahil tagumpay nga tayo na pigilan ang kanyang maagang pag-aasawa, ito po ang magandang balita para kay Lisha. Ang good news is may sasagot na ng kanyang pag-aaral. Istorya mo sa kanya. Ingat ko sa ini. Kandi ka ano kay kako din. Ing to sa ini. Padayon kit sa pag padayon kandi course kandin. Kanyo kain ay paka ing paka bawi-bawi ko pa to kandin. Ni kandin si kandi ko eskwela ing to graduate. Kaya kas gasto no pakauli kandin. Okay? So, mayroon sa kanya mag-i-sponsor, may magpapadala sa kanya ng 5,000 kada bulan. Naay mo kuan siya ha. Naay ka nang magpadala ba? Naay mo sponsor para mo gasto sa iyang eskwela. Ing to sa ini. Karabulan kandin eskwela ro kandin no 5,000 din. Dito pa-up kandin sa pa-up kandin kanay ba ka din di kanan ka kay ka ka-apil kon kandin bagto di sa apil. Naintindihan nila. Okay po. Okay? Oh, ayun. So, ibig sabihin po, si Lisha ay mayroon na pong sasagot ng kanyang pag-aaral. Maraming po salamat kay ate CSL. Thank you po. At nakausap niya ko lang siya kagabi sa chat sa pamamagitan ng napanood lamang nila yung kahapon. Yung istorya niya ay sumagot agad. At alam ko mayroon pa rin diyang iba pa na pwede pong tumulong. Welcome po naman kayo sa PBTM Scholar. Okay? So, at bukod nga po doon ay marami pa na nagpaabot ng kanilang tulong para kay Lisha na ibabahagi po natin sa mga susunod na video upang maibigyan po natin ng pagkakataon na mapasalamatan ang lahat ng tutulong at tutulong pa kay Lisha. So, Lisha, kung mag-aaral ka na ha, pumayag na yung mga magulang mo. Masaya ka ba? Masaya. Oh, ayan. Oh, ibig sabihin nun, magtutuloy ka sa pag-aaral, may ipapadala kami sa kada bulan na 5,000 para sa iyong pag-aaral. O, anong grade ka na? Grade 7. Grade 7, sayang. So, high school na. So, malaking tulong iyon para sa kanyang pag-aaral. Ipaintindi mo sa kanila yung ikaw na mag-explain na mag-aaral kang mabuti kasi meron kang 5,000 a month na matatanggap. Baon mo, doon mo kukunin. Hindi ka na mahirapan sa mga baon. Meron ka ng pera na ipapadala kong allowance mo. Sabihin mo kay nanay at tatay. Ma. Kana ko sika sa dong kau ko nagka-problema ta pagkaang ko. So, karakon bulan do 5,000. Naintindihan? Naintindihan ko. Oh, yun po. Ano? Oh, ito po ay totoo po ito ha. Tinood to na siya mag-aaral, scholar namin siya. Oh, bibigyan siya ng 5,000 kada bulan. Okay? So, ang amin lang, huwag siya pag-asawahin. Huwag paminyuin. Pag pinaminyo, stop ang 5,000. Karabola 5,000. Tuing to sa ini. Madyo pa to bisira sa ini. Pasalamat kita akpal na. Ing ka konser si iglesia sa karabola 5,000. Aing to kay ko pakasabay-sabay ko bag iglesia so ano ro nang bag ing to ko ano na pakaboy ko yung bag sila ito mo isan din ambag din oh. Sa kapata panilisya wa gyud bag niya. Kuy kayo sila mag-eskwela das mundo lagi ilisan kada kuan lagi kanang mo eskwela kanang sinina ra balik-balik lagi nang ilagi sila lagi karo pero karon nga nanay magtabang kang siya ambutang kang siya ug mo ano siya ka mo kasi di madak mako na siya kay nanay tabang-tabang saya. Ano mo ba siya? Pamangkin mo? Ako ning kuan Agaw.
O daw. Okay. So, ayun. Oh, at least, masisave ka namin sa iyong pag-aasawa. Ha? Hindi ka na mag-aasawa at mag-aaral na lang tayo, ha? Okay? Sige. Salamat, kuya. Thank you sa translator, ha? Okay? Okay. Happy ka na? Okay. Sir, daghang salamat. Kaya nasimpan ko. Mag-aral pa ako. Nagpapasalamat po siya sa atin kasi na-save daw natin siya, mag-aaral pa siyang mabuti. Okay? So, kahit malayo ang iyong bagtasin, padayon lang pag-eskwela. Ha? Kaysa kadugayan ba ng iyong pag-aaral, mayroon kang aanihin balang araw na makakatapos ka ng pag-aaral, magiging teacher ka. Kaysa sa mag-aasawa, walang mangyayari, parehas lang ang dadanasin ng buhay ng pamilya mo sa buhay na haharapin mo kapag nag-asawa ka agad. Ha? Pero tama din yung ginagawa mo na nilalabanan mo ang maagang pag-aasawa na hindi naman dapat. Yun sana yung tularan din ng ibang mga katutubo. Labanan nyo yung nasabi ng parents nyo na ayoko pong mag-asawa. Huwag nyo sabihin wala kayong magawa, may magagawa kayo para labanan natin yan. Ano? Masaya ako sa pagkakataong ito na mayroon na naman tayong isang na-save dito sa lugar na ito, si Licia. No? Siguro binibigay rin ng pagkakataon para ma-save ka talaga. Okay? At sabihin mo sa parents mo, paulit-ulit mo yung sasabihin sa kanila, hindi pa ako mag-aasawa. Kahit araw-araw wag kang manawa kasi baka mamaya ngayon, okay, pag may lumapit na naman, kay Tantan, wala naman akong ano kay Tantan, kasi ayaw din yung bata eh. Yung parents, madali na lang yan. So, ito na lang yung, yung haharapin natin. At naharap naman natin, at okay na. So, ngayon, ang gagawin natin, ipagpapatuloy ni Licia ang kanyang pag-aaral. No? Sige. At dahil malapit na ang pasukan, by June na yon, ngayon ay nasa kalaghatian na tayo ng buwan ng Mayo, kailangan mo nang bumili ng iyong mga kailangan na gamit. Ano ang bibili ni Licia? Bag, Ano pa? sinina, Ano pa? lookbook, Ano pa? ballpen, Ballpen? Ano pa? Ano pa? Sasidlan ng balon. Excited ka ba? Pakas na sa mukha ni Licia ang kaligayahan at nabunutan na siya ng tinik na matagal na niyang kinikimkim sa kanyang dibdib. Handa na siyang warapin ang bagong pag-asa at excited na siya na makapasok muli at makabili ng mga gamit para sa kanyang pag-aaral. Diba nung tayo nag-aaral, sobrang excited natin sa pagpasok. Kapag mayroon tayong bagong notebook, bagong bag, bagong medyas, bagong sapatos, bagong uniform, bagong payong, bagong kapote, bagong notebook, bagong ballpen. Ako nung nag-aaral ako, lahat yan piniprepared ko. Tinatahi. Kasi yung notebook namin nun, di tahi, di cover, dyaryo, minsan Manila paper. Kasi yun lang kaya ng parents namin. Yung iba kasi namin kaklase, may kaya ang mga notebook nila yung mababango or may kulay na iba, yung something ganun, pero pinagtiyagaan nga tahiin. So, ganun din yung nararamdaman ni Licia ngayon na pagpasok. Dahil dyan, bibigyan kita ng yung pambili na ng yung bag. Okay? At yung sponsor natin sa Ate Asiasel, maraming salamat. At dun sa iba pa pong mag-i-sponsor, marami pong salamat sa inyo. So, ibibigay natin kay Licia muna. Ako na mag-sponsor ng pambili niya ng gamit. Para pagdating ng June, mayroon ka ng gamit. Ano? O, daghan ang bilhin mong damit. Para pag pumapasok ka kasi sinabi niya sa amin, sako yung dala niya. Sako. Wala siyang bag eh. Sako lang yung kanyang magagamit. So, bibili na siya ng bag. Okay? babalik ka dit bag. 1, 2, 3, 4, 5,000. Oh. Yung sa 5,000, dyan mo nabilin yung mga gamit na kailangan mo, ha? Oh, masaya ka ba? Masaya. Ha? Masaya. Oh, ano ang maipapangako mo sa iyong magulang? Palitan ako sinina. Okay. Ako ang manghod. Pati yung manghod mo? Oh, Oo. sinina.
Pero unahin mo muna yung gamit mo. Oh. Ha? Oh. Okay? Ma, mo eskwela pa ko. Aron kung makahuman ko mo eskwela, makuaran ninyo diri as ako Maraming pong salamat sa pag-sponsor sa akin. Okay. Thank you po kay Ate si Yasel. Maraming pong salamat. At yun, isang bata na naman yung nasave po natin sa maagang pag-aasawa. Okay? Baharing hindi naman tayo naintindihan ng parents niya. Importante ay nasabi naman na natin kanina ang dapat nating sabihin. So, na-save na natin si Licia. Masaya na rin ako at masaya siya. Yun lang naman yung purpose po natin dito sa bundok. Na? Congratulations. Welcome to PB Team Scholar. Ha? Isang bata ang muli nating na-save sa maagang pag-aasawa. Walang pagsidlan ng kaligayahan ang aking puso na magawa nating muli ito para sa mga katulad ni Licia na may pangarap pa sa buhay. Mag-aaral kang mabuti ha. Huwag mo akong bibiguin ha. Okay? Mahirap lang yan sa una. Pero later on, makakaya mo yan. Ha? Wala akong ibang hangad. Hanggang kaya namin umakyat ng bundok. Hanggang may mga kagaya nyo na masisave namin, isisave namin. Hanggang kaya namin ipaglaban, pagtanggol kayo, pagtatanggol namin. Ha? Kaya huwag kang matatakot, magsalita, mag-voice out. Na ito dapat ako nag-aaral. Mapa, ito ang dadating yung araw na, mapa, ako na to. Kung siguro pinag-asawa mo ko, wala ako ngayon dito. Diba? Sa future, ha? Gawin mo inspirasyon itong bahay, itong kahirapan ng buhay, ang kamoting kinakain, isang beses sa isang araw, walang balon, walang notebook, gawin mo inspirasyon. Dahil kapag nagawa mo yon, kakayanin mo lahat ng pagsubok. Ha? Kwento ko lang sa'yo, mayroon din kaming kagaya mo ang istorya. Si Maylin, isa rin siyang katutubo. Ayaw niya talaga mag-asawa. Umiiyak siya, nakikiusap sa magulang parang ikaw. Nakipagbatil ako sa mga dato para isave siya. Nagbayad kami ng dory o naibayad na kabayo. Nabayaran namin. Sa kagustuhan niyang mag-aral, sinave. Alam mo si Maylin, nandun na sa amin sa Manila. Doon na siya nag-aaral. 3 taon na. 3 katuig na siya sa amuan na nag-aaral. Hantod karon, nag-eskwela pa siya. Unsa na ang iyang grade? Grade 10 na siya. Oh, 'di ba? Kaya ganun ka dapat ha. Ngayon grade 10 na siya. Nandun siya sa amin sa Laguna. Malay mo balang araw madala kita doon. Doon ka kung gusto mo na doon ka rin mag-aral in the future. Gusto mo ba doon? Ha? Kaya mag-aaral kang mabuti. Gusto mo bang makarating ng Maynila? Naririnig mo ba yung salitang Manila? Gusto mong sumakay ng eroplano? Gusto mong makapunta ng mall? Gusto. Ikaw ba'y naka-adto na sa Davao City? Wa pa man ko kanto. Wala pa? Dito ka lang sa bundok? Wala ka pang nakita na daghan ng mga sasakyan? Wala. Mga nindot na mga balay na mga ilaw? Wala. Yun ang makikita mo balang araw. Building. Gusto mong makita ng building? Oh, wow. Ano pa ang gusto mong makita? Mga balay. Balay. Nindot na balay. Okay. Eskwelahan. Eskwelahan. Ano pa? Ano pa? Kalahi-lahi nga kuan. Na? Mall. Iba na mall. Pangarap siya talaga. Lahi-lahi na mall. Ano pa? Anong gusto mong kainan? Ha? Chicken Joy. Alam mo yung Chicken Joy? Paano mo nalaman na may Chicken Joy? Dito sa tindahan. Sa tindahan. May baligya. O baka ang sabi Chicken Joy yun. Pero alam mo ba kung sino si Chicken Joy? Siya si Jollibee. Siya siyang malaking bubuyog na may daladalang fried chicken na lami. Baka magalit si McDo. Sabihin na rin natin. Tsaka si McDo.
Si KFC o ano? Baka naman. Baka naman. Yun lang yung kapalit nun. Okay. So, pag yan nag-aral kang mabuti, matutupad mo yun, ha? May isa pa akong kwento. May taga dito, taga Sitio Bagtok. Si Russell Manlumission. Kailan mo siya? Wala. Wala. Para sila ng tono. Wala. Ganyan po si Russell magsalita. Wala. Umayam nun kasi dito sa part na to. Wala. Si Russell, nakilala ko din siya doon sa Sitio Bagtok. Alam mo Sitio Bagtok? Sa unahan, di ba? Sa may lapit sa tamin na yan. Doon siya namin nakita kasama ang mga bata. Gusto pa rin niyang mag-aral, kaya lang sa hirap ng buhay nila, baka hindi na siya makapag-aral o pagminyuin na. Kinuha ko din siya. Pinag-aral ko din siya. Ando na rin siya sa Maynila. Di ba? Napapangiti siya eh. Kasi Pangarap kasi siya. parang may, gusto din niya, may pangarap siya. Tapos, maganda yung nakukwentuhan natin sila. Naintindihan naman niya ako eh. Tapos, pinag-aral ko muna siya dito ng 1 taon. After 1 year, kinuha na namin siya. Ando na siya sa Laguna, doon siya nag-aral. Grade 10 na rin siya. Grade 10. Tapos, magdidibo siya ngayong July. Ang parents niya, parang ganyan ang parents nila. Ganyan din, walang imik, tahimik. Dadali namin dun sa Manila kasi magdidibo siya. Alam mo yung dibo? Di ba pag 18 anyos ka, magdidibo? Magsusuot ng magandang gown. Kulay red, may corona dito. Ganon. Maganda. Maganda. Kasi maganda ka rin. Ba? Mali mo balang araw maging ganon ka. Kaya, mag-eskwela ka dito mabuti ha. Para yung sinasabi ko sa'yo maranasan mo. Ha? Okay? Palit ko bag. Ang palit ka bag. Masaya na siya dun sa bag. First time niya na magkakaba. Tsaka ang mga sanina. Ha? Okay? Pero pag naka-1 taon ka na sa akin, ayun, pwede na kitang madala doon kahit sa Davao City. Ha? Magbabakasyon kayo. Meron kami doong PB House Farm. Yung mga estudyante namin, dinadala ko doon, nagbabakasyon lang. Si Mia, isa rin siyang katutubong ata, pero doon siya sa Davao nag-aaral. Nandun siya sa Laguna ngayon na Manila, nagbabakasyon. Alam mo kung anong grade na siya pagpasok? Grade 12 na. Grade 12? Oo. Teacher ang kukunin niya. Tapos si Mia, pagkatapos ng grade 12, doon na siya mag-aaral sa Manila. Ganun lang yun. Napakabilis lang ng panahon, Tisha. Ha? Kaya palaging i-explain mo sa magulang mo na stop. Hindi ako mag-aasawa, mag-aaral ako. Okay? At kahit ikaw, ipaintindi mo yun sa mga klase mo. Kung may kaklase ka na nagkukwento sa'yo na pag-stop na ako kasi pag binyuin ako ng magulang ko, sabi mo sa kanya, huwag kang pumayag. Unahin ang edukasyon. Ha? At palagi kang makikinig sa payo ng guro mo. Kay sila man ang iyong mga magulang, ikaduhang ginikanan sa paaralan. Pag natanaw ito ng iyong guro, magiging proud siya sa iyo. Anong ngalan ng imong guro? Katong kauban ako. Katong Maestra ni mo? maestra. Si Sir Oyaw. Magiging proud siya sa iyo. Kasi hindi mo tinupad ang gusto ng magulang mo na magminyo. Pinili mo ang pag-aaral, hindi ang pag-aasawa. Okay? Ha? Patayin lang ha? So, yun lang mga kababayan. Sana mayroon na naman tayong natutunan sa bawat katutubo na nariritong nanonood. Nakakapanood buong Pilipinas, lalo na dito sa Mindanao, mga manubo, o anumang tribo ay mapanood nyo ito at magkaroon kami ng inspirasyon. Maging inspirasyon kami para sa inyo. At dahil dyan, kami po ay magpapaalo na dahil gabi na. Bago kami umuwi na resolba ang issue na to, blessed na rin tayo dahil nakatulong tayo. Salamat sa inyong lahat kay Tita Asia Cel. Maraming pong salamat.
We love you all. Don't forget to like and share po ng ating video at kung bago ka lang, huwag mong kalimutan ikalimbang yung bell na yan. Kami bukas. Ulit na nga ba? Amping na. Amping. Bakit nasad ka? Ha? Mamimiss mo kami? Ha? Oh, Umiyak siya. Huwag ka mag-cry. Kay balik man kami. Ha? Huwag ka na masad. Babalik kami po na. Basta mag-eskwela ka lang, ha? Eskwela kang mabuti para pag binalikan kita masaya ako. Ha? Okay lang yan. Malambing siya para sa si Russell. Tingin ka, tingin. Ang tawag mo sa akin ay, huwag ka na mag-iyak. Ang tawag mo sa akin, Daddy Paul. Ha? Daddy. Anong tawag mo sa akin? Daddy po. Tingin ka sa akin. Anong tawag? Daddy po. Ayan. Huwag ka na mag-iyak. Naiyak na rin ako. Huwag ka nang mag-cry. Don't be sad. Para siyang si Russell Day. Malambing ba siya? Matalino. Babalik kami. Huwag ka nang umiyak. Babalik kami, ha? Dadalawin ka ulit namin, ha? Kasi meron pa kami scholar dito, si Tantan. Yung mapapangasawa mo sana, scholar din namin. Si Langga. Ha? Ay, buhay. Bye-bye. Para po siyang si Russell. Sige, at gagabihin na kami. Kailangan din namin magpahinga. Salamat sa inyong mga kababae. Naiyak naman ako sa kanya. Lambing na bata. Ano nga ulit tawag mo sa akin? Ha? Daddy Paul. Sige po. Okay, massage dyan. Ganun talaga. Importante, nakatulong ulit tayo. Na? Bye-bye. Hug na kay Daddy. Hug ka na. Abangan po sa part 3 ang mga surpresang nag-aantay para kay Lisha. Ate, bye-bye. Thank you. Thank you. Kuya, salamat. Okay, sige. Yeah. Bye-bye, Lisha. Okay, sige po mga kabayan, tayo alis na. Pero talaga ang kwento ng buhay, kanya-kanya ng kapalaran, kanya-kanya ng istorya na matutunghayan, nakakaiyak, nakaka-touch, nakaka-proud, at nagiging inspirasyon sa lahat. God bless you. Bye-bye po. Sa panahon ngayon, napakamahal na ng kuryente kaya kailangan mo nang magtipid pero wag ka mag-alala, meron tayong magagamit para dyan. Ang hindi naapektuhan ang bill ng kuryente. Gumamit ka ng solar tulad na lamang itong aming floodlights na 200 watts. Tunay na maasahan, matibay at hindi ka iiwanan. Hindi katulad ng iba na madaling masira. Ito, pangmatagalan talaga. Kaya kung naghahanap ka, mag-order ka na sa amin. PM ka lamang, yan nasa screen niyo po o tumawag sa mga numerong inyong makikita. Maraming salamat, order na! Bilina, Bilina, Bilana, sa BB Team. So